DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Defense Department, blanco kung may kasunduan si Duterte sa China sa Benham Rice. Pangulong Duterte, posibleng ma-impeach sa pag-amin na may basbas niya ang pagpasok ng Chinese ships sa Benham Rice. Giyera kontra droga ni President Duterte, sinumbong ni VP Leni Robredo sa UN. Sa trending news, pandurukot sa driver ng isang van sa kasagsagan ng traffic, nasa pool ng dashcam. Sa good news, mga OFW hindi na sisingilin ng terminal fee. Sa Alamba News, alamin ano ang naganap na rigudon sa Senado at bakit biglang nagpatawag ng intimate dinner ang Pangulo. Balita mula sa Beijing, patuloy na konstruksyon ng China sa West Philippine Sea na mataan. Sa Game Now, Alaska Aces naghahanap muli ng bagong import. Sa Showbiz, Pia Wurtzbach, binalaan ang mga babaeng nagpaparamdam sa kanyang boyfriend na si Marlon Stackinger. Piolo Pascual, inaming wala siyang lukso ng dugo na naramdaman kay Inigo Pascual. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Kalivungan Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo kung nakalating oras na balitaan. Narito po ang detalye ng mga balita. Kahapon, nagsagawa ang DZRH News Television ng isa na namang live poll sa tanong kung dapat na bang kasuhan ng gobyerno si Senator Antonio Trillanes IV dahil sa mga paratang ng kanyang binitiwan laban po sa Pangulo. At narito po ang pulso ng taong bayan para sa mga nagsabi ng yes o dapat na kasuhan si Senator Trillanes. Umabot po sa mahigit 13,000 mga boto. Habang ang bumoto naman ng no o hindi dapat kasuhan si Senator Trillanes ay nasa mahigit lamang 300 boto. Samantala, para naman po sa ating live poll question of the day, nakapost na po ito kanina pa. Ito po yung ating katanungan. Gusto mo ba ng recount sa labanang VP ni na Mrs. Robredo at Mr. Marcos? Nariyan po ang latest score. At para po kayo ay makasali sa aming live poll, magtungo lang po kayo sa aming Facebook page sa DZRH News Television at bumoto. At kung kayo ba ay para sa mga nagsasabi ng yes, i-click nyo lang po yung like na icon. Habang para sa mga nagsasabi ng no, i-click nyo lang po ang angry face icon. Yan po yung pinaka-latest. Ang nagsabi na po ng yes ay 26,920 plus. Yung nagsabi naman ng no, ibig sabihin no to recount, 753. I-share lang po ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa mga issue ng ating bayan at marinig po ang inyong boses.
Kahit ang Department of National Defense ay blanco sa umano'y kasunduan ni Pangulong Duterte sa China sa issue ng Benham Rice. Kung ano ang tingin ng kalihim ng National Defense sa naging pakikipag-usap ni Pangulong Digong sa bansang China. Alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Walang alam si Defense Secretary Delfin Lorenzana na pinayagan ni Pangulong Duterte ang China na mag-survey sa Benham Rice. Sa programang Thinking Out Loud with Rafi Alunan, inamin ni Lorenzana na nagkaroon ng failure of communications at wala siyang ideyang nag-usap at pinayagan ng Pangulo ang China na maglayag sa Benham Rice na mayaman umano sa minerals at yamang tubig. Well, I think siguro hindi ako nasabihan na mayroon pala silang usapan ng Chinese pa president. Pero ang ano kasi diyan, siguro yun nga, there was failure of communication between hindi namin alam yun kasi wala namang nakakaalam doon sa kanya. Sinabi niya, kung sinabi niyang mayroong agreement, mayroong na pwede sila, then that's it. We support him in that. Isiniwalat ni Lorenzana na namataan ang ilang survey ships ng China sa Benham Rice malapit sa Isabela Province na pasok sa Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf ng bansa. Normally, when people will do that, mag-test this under salinity, current, ganun, they will ask permission and then we can have somebody there aboard, Filipino, sa atin. We can put somebody aboard, one or two people, na kasama nila to observe. Also. Pero kailangan ng communication, hindi lang basta magpunta roon. Tama yung sabi ng China na Benham Rice is not your territory. Tama yun. That's correct. That's correct. But we have sovereign rights over the area in as far as exploitation of the resources there. Ang programang Thinking Out Loud with Rafi Alunan ay mapapanood sa DZRH News Television tuwing Sabado, 4 to 5 p.m. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Posible umanong ma-impeach si Pangulong Duterte dahil sa pag-amin nito na may basbas niya ang pagpasok ng Chinese ship sa Benham Rice. Kung ano ang mga nalabag na batas ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Delikado umano magamit na ground sa impeachment ang mistulang malambot na tindig ni Pangulong Duterte sa issue ng Benham Rice. Ito ang babala ni J. Batong Bakal, Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Sinabi ng eksperto na ang kahina-hinalang paggala ng Chinese vessel sa Benham Rice ay lubhang nakakaalarma. Pero binanggit ni Batong Bakal na higit na nakababahala ang reaksyon ng presidente nang isinantabi ang bagay na ito. Ayon sa international law professor ng UP, ang mistulang pagbaliwala ng presidente sa maselang issue ay maaaring labag sa saligang batas na posibleng magamit na batayan para ipa-impeach siya sa Kongreso. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Napikon ang PNP sa mistulang pagsusumbong umano ni Vice President Leni Robredo sa United Nations hinggil sa isyu ng palit-ulo scheme. Kung ano ang palit-ulo scheme at sino ang kadalasang nabibiktima nito, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Na-offend ang PNP na nagsumbong si Vice President Leni Robredo sa United Nations tungkol sa mga obserbasyon niya sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Punto ni PNP spokesman Senior Superintendent Jonaldo Carlos, sa PNP sana muna isiniwalat ni Robredo ang kanyang mga puna kaysa dumiretso agad sa United Nations. Sa isang video message sa UN, sinabi ni Robredo na umiiral ang illegal na modus ng otoridad na palit-ulo o ang pagdukot ng pulisya sa asawa ng isang sospek sa droga para mapilitan itong lumutang o sumuko. They told us of the palit-ulo scheme, which literally means exchange heads,
where the wife or husband or relative of a person in a so-called drug list will be taken if the person himself could not be found. Some of those have told us that when there's crime, they normally go to the police. Now they don't know where to turn to. Our people feel both hopeless and helpless, a state of mind that we must all take seriously. This is why the Office of the Vice President supports the rehabilitation of drug dependents. You cannot kill addicts and declare the problem solved. The solution is to design the proper health, education, and psychosocial interventions to prevent further drug use and help them transition into productive members of society. Kritikal ang UN sa inilunsad ng Administrasyong Duterte na gera kontra droga kung saan libo-libo ng sospek ang pinatay. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Isiniwalat ni Pangulong Duterte na galing sa intelligence sources sa abroad ang mga ebidensya niya laban kay Senator Laila de Lima. Kung kailan inamin ni Pangulong Digong ang pinagkunan niya ng mga ebidensya. Alamin natin sa report ni RH44 via Douglas. Ibinulgar ni Pangulong Duterte sa mga senador sa patawag niyang dinner na galing sa intelligence sources abroad ang mga ebidensya laban kay Senator Laila de Lima sa kasong droga. Kinumpirma ni Senator J.V. Ejercito, isa sa 15 senador na dumalo sa intimate dinner sa Malacanang, na isa sa isyong napag-usapan doon ang pagkasangkot ni de Lima sa drug trafficking. Ayon kay JV, sinabi ni Duterte na galing sa ibang bansa o foreign intel ang mga hawak niyang ebidensya laban sa senadora na nakakulong ngayon sa Camp Crame. Nilinaw din ng senador na hindi loyalty check ang pa-dinner ng Pangulo, kundi hiningi lang nito ang suporta para sa mga isinusulong niyang programa at proyekto. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pinatalsik bilang Deputy Speaker ng mababang kapulungan si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos bumoto kontra sa death penalty. Kung sino-sino pa ang mga nawalan ng committee chairmanship, alamin natin sa report ni RH40 Sheila Edubas. Tinutuon na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang banta niyang sisibakin sa hawak na komite ang mga kongresista na kumontra sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan. Sa huling sesyon bago mag-recess ang Kongreso, idiniklara ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na bakante na ang posisyon ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker, gayon din ang chairmanship ng 11 pang kongresista. Kabilang sa inalisan ng committee chairmanship, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagaw na may hawak ng People Participation, Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus na may hawak naman ng Komite ng Poverty Alleviation, Sorsogon Representative Evelina Escudero na may hawak sa Basic Education, Batangas Representative Vilma Santos Recto sa Civil Service, ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino sa Public Information, Amin Party List Representative C.T. Jalia Turabin Hataman, may hawak ng Muslim Affairs, Buhay Party List Representative Mariano Michael Velarde Jr., may hawak ng Overseas Workers Affairs, Bayan Muna Representative Carlos Zarate, may hawak ng Natural Resources, Batanes Representative Dina Abad, may hawak ng Government Reorganization, Diwa Party List Emeline Aglipay Villar, may hawak ng Women and Gender Equality, at Quezon City Representative Jose Christopher Belmonte, may hawak ng Special Committee on Land Use. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, Congresswoman GMA tanggap ang pagkakasibak bilang Deputy Speaker. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Maluwag na tinanggap ni dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang pagtanggal sa kanya bilang Deputy Speaker ng Kamara. Sa inilabas ng statement ni GMA, nagpasalamat ito kay Speaker Pantaleon Alvarez sa ibinigay na tiwala sa kanya para italaga bilang Deputy Speaker. Sinabi ni Arroyo na gagawin pa rin niya ang lahat sa abot ng makakaya
para suportahan sina Pangulong Duterte at si Alvarez. Muling binigyang diin ng dating Pangulo na ibang usapan ng issue ng death penalty para sa kanya dahil nakasalalay dito ang kanyang fundamental view sa buhay ng tao. Naniniwala ito na kinailangang pagbotohan ang panukala ng base lamang sa konsensya at malalim na paninindigan at ito ang dahilan kaya tutol siya sa panukala. Yan ang DCRH News, Lieutenant Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Duterte administration kinundina sa planong puwersang pagpapaalis sa mga rallyistang umukupa sa mga bahay sa Bulacan. Magbabalita ng live si 24 Edmar Estabilio. Edmar? Dennis, mariing ginundina ng grupong National Union of Students of the Philippines ang plano ng Duterte administration na persang papaalisin ng mga membro ng grupong kadamay na umuukupa sa 5 relocation sites sa Pandi, Bulacan. Ayon kay NUSP National Spokesman Mark Vicente Lim, suportado nila ang number 1 Occupy Bulacan campaign ng hashtag Occupy Bulacan campaign ng grupong kadamay dahil karapatan umanong ng mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay. Giit ni Lim Dennis na makatuwiran lamang ang ginawang pag-uukupa ng kadamay sa mahigit 5,000 housing units ng pamahalaan dahil desperado na ang mga mahihirap sa paggasira ng mga malalaking korporasyon ang kanilang mga tahanan kaya nararapat lamang na magkaroon sila ng sariling bahay at okupahan ang pabahay ng gobyerno. Dismayado rin si Lim sa kawalang aksyon anyan ni Pangulong Duterte na sa halip na tulungan ng mga mahihirap na Pilipino ay plano pang persang paalisin sa housing project ng pamahalaan. Yan ang DCRH News, Dennis. Edmar, ano bang sabi nung kanila mga grupo? Mga miyembro yata yung mga nagsasalita. Hindi raw sila alis doon. Lalaban daw sila, Dennis. Yan ang problema. Oo, hindi raw sila alis na basta-basta. Nabigyan lang silang papaalisin. Ilang katiwiran daw. Nakatiwangwang daw kasi mga bahay. Kaya dapat magtirahan. Hindi, sabi ng NHA, may mga may-ari na niyan. Kaya walang nakatira dyan dahil walang kuryente at saka walang tubig. So, inaantay pa. So as we speak now, Edmar, yung mga nakatira ngayon dyan, walang tubig at saka walang kuryente. Walang tubig, saka walang kuryente. Kasi pero yung ibang mga babae, meron na. Kasi ano pa naman yan kumbaga bago. Ang sabi kasi ni yung NHA director na si Ma'am LC Trinidad na napanayam natin din, ito to sinabi niya na meron talaga nagmamayari pero akala daw kasi ng mga kadamay, walang mga mayari. Pero ang totoo, may mga nauna na dyan, may nakalista yung mga pangalan at mga sundalo at pulis pa yung nagmamayari sa mga tinitirahan nila ngayon. Oo, tama. Oo. Kasi tama yun. Kasi nabasa ko yung kanina umaga na yung karamihan pala sa mga bahay dyan ay pag-aari ng pulis at sa mga sundalo. Dahil kaya nga hindi sila lumilipat pa, dahil nga wala pang kuryente at wala pang tubig. At saka yung iba dyan na umuwi rin paminsan-minsan dahil ang destinasyon ng iba dyan, yung mga pulis, nasa iba't ibang lugar, malalayo. Kung ba paminsan-minsan lang sila nakakauwi. At ang nakareserve talaga yan para sa kanila, ayon sa NHA. Oo. So, ano yan? Kasi any moment from now, siguro, pag-uusapan na paalisin sila dyan, sila ba'y nakaredy? Kung lalaban? Lalaban daw sila. Pero sabi ng NSA, makikipag-dialogo sila. Humihingi ng dialogo yung NSA bago sila paalisin. Bibigyan sila ng 1 oras bago sila paalisin. Ngayon, kung hindi talaga sila alis, mapipilitan yung mga pulis at NHA na paalisin sila ng persahan. Yan ang sinasabi. Oo nga Pero ang unang-una siguro dapat gawin dyan, Edmar, kausapin yung mga leader Dahil sila, yan ang mga sinusunod na mga yan Leader yan, Dennis. At saka alam mo naman, kung ano yung sasabihin ng leader, ay yun ang susundin ng mga membro. Tama. Oo. Okay, maraming salamat, Edmar. Okay, Dennis. Yan ang DCRH News. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH24, Edmar Estabilio. Showbiz, PIA Awards back. Binalaan ng mga babaeng nagpaparamdam sa kanyang boyfriend na si Marlon Stackinger. Pagbabalita si RH43, si Rocky. Isa
Isang matapang na Pia Wurtzbach ang naramdaman ng mga follower ng dating beauty queen matapos na pagbantaan nito ang mga babaeng umaali-aligid sa kanyang boyfriend na si Marlon Stackinger. Sa Instagram account ni Marlon, ipinost ng car racer ang cover ng isang glossy magazine kung saan naroon ito kasama ang iba pang celebrities. Naging malaman ang pasaring ni Pia sa pagbabanta nito. Sa kanyang mensahe, sinabi nito ang mga katagang, "That's mine on the left, you girls better know." Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Traffic man o hindi, maging maingat po tayo sa mga lumalapit sa ating mga sasakyan na nanlilimos o humihingi sa inyo po ng tulong. Dahil hindi po natin alam kung ano nga ba talaga ang tunay nilang pakay. Tulad na lamang ng video na ito. Narito po, panoorin po natin ang sabay-sabay sa report ni RH44 Viendak. Huli sa camera ang ginawang pananalisi ng dalawang kalalakihan na pawang mga menor de edad pa sa kasagsagan ng mabigat na traffic sa bahagi ng C5 Road ilang minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Sa unang bahagi ng video, makikitang sumulpot mula sa hindi malamang bahagi ng madilim na kalsada ang dalawang lalaking ito na palinga-linga at nagmamasid sa paligid na tila ba humahanap lamang ng tiempo sa gitna ng mga sasakyang dumadaan. Di alintana ang posibilidad na maaari silang masagasaan. Ilang segundo matapos na matiktikan ang kulay silver na van ito, umastang tila nanlilimos ang nakaitim na lalaki habang ang nakapula ay tumungo naman sa kabilang bahagi ng naturang van. Matapos na makalapit ang dalawa sa sasakyan, mabilis na dinukot ng lalaking nakaitim ang lahat ng maaari nitong madampot mula sa loob ng sasakyan at saka kumaripas ng takbo na sinundan naman ng kasamahan nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nahabol pa ang dalawa matapos na umusad ang daloy ng trapiko at hindi na rin nalaman pa kung ano-ano ang mga nakuha mula sa biktima. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, hepe ng mga pulis na sinibak dahil sa pangungutong. Hiniling na rin, patalsikin na rin sa tungkulin. Ito yung mga karapat-dapat. Magbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Yan ang dapat, Kuya Boy, di ba? Oo, Dennis, nanawagan yung mga vendors na nagreklamo ng pangungutong laban sa mga pulis kay NCRPO Chief Oscar Albayalde na isama na dapat si Bakin, ang hepe ng MPD Station 5. Ayon sa samahan ng mga vendor na kadamay Manila Chapter, isama na rin dapat si Bakin bilang command responsibility si Superintendent Emery Abating. Kahapon ay umabot na sa halos 10 mga polis ang silibak ni MPD District Director Well Cornel. Kabilang na rito ang mga SPO2, 2 SPO2, 3 PO3, 1 PO2 at karamihan ay Police Officer 1. 5 silibak agad sa besto ang mga matapos na magreklamo ng pangungutong ang mga vendors. Ayon kay MPD District Director Cornel, matapos na mag-rally ang mga vendors at ibinigay ang mga larawan ng mga polis na nangungutong ay agad niyang inalis sa pwesto. Yan ang Sergeant yes. Kuya Boy, sumbong pa more. Sumbong pa more. Oo, at naglakas loob yung mga vendors Dennis dahil sobra na raw. Sa kabila ng kanilang pagtitinda sa halos mainit na panahon at sikat ng araw, binihigan pa raw sila ng 100 at 200. Bukod sa kabila daw ito, Dennis, na may mga permit sila mula sa Manila City Hall. Sana maging statement, sana maging babalayan dun sa mga patuloy na ngungutong at mabalitaan nila na may planong tanggalin sa serbisyo. Oo, at ibig sabihin, kahapon nga napasugod si General Albayalde dito sa headquarters ng NPD dahil sa
ginawang rally ng mga vendors na dito sa mismong harapan ng headquarters ng Manila Police District. Kaya nabulabog sila at kahapon ay kinampihan pa raw ni Superintendent Bating ang kanilang hepe, yung 10 pulis na nakuhanan pa ng mga larawan habang nangungutong sa mga vendors. Yan, di Salas Boy Gonzales, RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat at sana magtuloy-tuloy, di ba, Kuya Boy Gonzales, RH29. Kahit paano ay bawas gastusin na para sa mga OFW ang tuluyang pag-alis ng terminal fee charges. Ito'y matapos na isapina ng utos sa pangunguna ni GM Monreal o Ed Monreal. Para sa detalye ng magandang balitang yan, narito ang Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Hindi na pagbabayarin pa ng airport terminal fee ang mga overseas Filipino workers simula sa April 30. Pirmado na ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal at 40 kinatawan ng mga air carrier ang Memorandum of Agreement kaugnay sa passenger service charge sa mga OFW. Sa ilalim ng kasunduan, exempted na ang mga OFW sa 550 piso na international passenger service charge o 200 piso na domestic passenger service charge sa face-to-face purchase ng tickets. Simula naman sa July 31st ang exemption sa terminal fee para sa mga OFW na bumibili ng tickets online. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Matapos mong magkaroon ng umano'y regodon sa Senado, nagkaroon naman ng isang intimate dinner si Pangulong Duterte kasama ang ilang senador. Kung bakit biglang nakipag-dinner si Pangulong Digong sa ilang senador, alamin po natin ang report ni RH49, Rita Salonga. Noong nakarang Martes, nag-dinner sina Pangulong Rodrigo Duterte at ilang miyembro ng Senado. Kapansin-pansin na wala sa nasabing dinner ang mga taga-Liberal Party. Kaagad naman itong kinlaro ni Senador JP Ejercito na ang nasabing dinner ay hindi loyalty check sa Pangulo. Dagdag pa ng Senador na wala naman daw na pag-usapan tungkol sa mga gustong ipakiusap na panukala ang Pangulo. Kung naging issue man ang tax reform bill, wala naman daw in-endorse ang Pangulo. Naging topic rin daw nila si Senador Laila de Lima na kasalukuyang nakakulong sa Custodial Center ng Philippine National Police sa Camp Crame. Hindi maiaalis sa mga tao ang magtaka kung bakit nga ba nagkaroon ng dinner sa pagitan ng majority senators at ng presidente. Ano nga ba ang kalakaran ngayon sa Senado? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po ito para sa mga mami. Hindi na kayo problema sa inyong mga pasaway na chikiting, ha? Natapon ng tamon kung saan-saan ng basura dahil naimbento po ang kakaibang uri ng garbage bag holder. Kung paano ito makakatulong sa ating mga mami. Hey! Ito, alamin po natin sa report na ito. Kayo sa mga kasama nyo sa bahay na walang kusang maglinis o mga burara, lalo na pagdating sa mga natirang pagkain sa kanilang plato. Ang mga tirang ito nga ang dahilan kung kaya't nagkakaroon ng bara ang inyong mga lababo. Well, ang garbage bag holder ang para sa inyo. And I'm sure, hindi natatama rin ng iyong mga kasama sa bahay na mailagay sa tamang tapunan ang mga tirang pagkain. Ang garbage bag holder nga ang itinuturing na isa sa mga best friend ni Mommy dahil napapanatili nitong malinis ang inyong mga lababo. Kailangan lamang itong isabit sa pinaka-ibabang bahagi ng inyong lababo at solve na ang problema mo. At dahil maliit lamang ito, kung kaya't hindi ito kakain na malaking space sa bahay mo.
Bukod dito, gawa ito sa high-quality plastic kung kaya't napakatibay nito. At yan ang ating News Cavalry, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Beijing. Patuloy na konstruksyon ng China sa West Philippine Sea na mataan. Sinisimula na muli ng China ang panibagong konstruksyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay batay sa mga panibagong satellite images na senyales umano na ipinagpapatuloy ng Beijing ang kanilang militarisasyon sa disputed islands. Naniniwala ang mga eksperto na paraan ito ng China upang ipakita na sila ay determinado sa pagtatayo ng kanilang network sa naturang teritoryo. Makikita sa mga larawan ang panibagong konstruksyon na itinatayo ng China bilang suporta sa sinasabing military installation ng naturang bansa. Samantala, balita naman mula sa Ethiopia. 3 araw na national mourning isinasagawa. Nagdeklara ang Ethiopia ng 3 araw na national mourning bilang paggunita sa lahat ng biktima at namatay makaraang matabunan ng gumuhong tambakan ng basura. Inilagay na rin sa ngayon sa half-mast ang kanilang mga watawat bilang pag-alala sa 83 katao na namatay sa bundok ng basura. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operation kung kaya't posibleng madagdagan pa ang mga nahukay na bangkay. Daan-daang may hirap na mamamayan ang naninirahan sa naturang dump site na nag-iisang tambakan ng basura sa buong lungsod ng Addis Ababa. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Hindi pa nagsisimula ang Commissioner's Cup, naghahanap na agad ng kapalit na import si Coach Alex Compton at ang Alaska Aces matapos kinailangan lumipad pa uwi si Octavius Ellis. Ayon kay Alaska Head Coach Alex Compton, nagkaroon ng family emergency si Ellis at kinailangan niyang umuwi agad. Ginagalang ni Compton ang mga issue ng pamilya at hinayaan niya ang kanilang import na makauwi. Samantala, naghahanap na rin ng kapalit ang Alaska Aces pero nag-aalala sila na baka hindi na sapat ang oras para matutunan ng bago nilang import ang kanilang sistema. Hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanilang bagong import na darating sa susunod na Lunes. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Kinumpirma ni Piolo Pascual na hindi niya alam ang kanyang i-react nang una niyang makita ang kanyang anak na si Inigo Pascual. Ito ayon kay Piolo ay dahil sa wala umano siyang naramdamang lukso ng dugo sa unang pagkakita niya sa binata. Anya wala siya rito nang ipanganak si Inigo at pagdating niya raw dito sa Pilipinas ay nandito na ang kanyang anak kung kaya't mahirap umano para sa kanya na tanggapin agad ito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang 12:00 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Patuloy ang paggalaw ng script. Ano meron? Okay. Sige, alamin po natin kung ano ang magiging weather for the day. Makakasama po natin si Bien. Bien! Thank you, Dennis. Patuloy pa rin ang pag-ira ng northeast monsoon o hanging amihan sa northern at central Luzon, dahilan kaya't asahan na ang light rain showers sa mga rehiyon ng Cordillera at Cagayan Valley. Habang may isolated rain showers naman ang iira sa Ilocos Region at central Luzon. Makakaranas naman ng may light to moderate rain showers sa mga lalawigan sa eastern Visayas at rehiyon ng Caraga.
Makulimlim na may isolated rain showers o thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Nagpakita ang araw kaninang 6:08 ng umaga at lulubog naman mameng 6:04 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. More than a month na lang po, Aliwan Fiesta na. At kung magtutuloy-tuloy po ito, yung ating paghahanda para sa tinaguriang Festival of Champions. Pero bago natin kilalanin po ang mga aabangan sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang ng bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At sa araw na ito, tampok po natin ang Kalibungan Festival. Let's know more about our culture and festivities. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang pisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Kalibungan Festival ay mula sa salitang manobo na ang ibig sabihin ay sama-sama o togetherness. Isinasagawa ito upang gunitain ang naging istorya ng buhay ng isang batang manobo na nakadiskubre sa may tuturing na yaman ng nasabing lugar, ang Asik-Asik Falls sa bayan ng Kabakan. Ayon sa kwento, ang nasabing talon ay pinamamahayan ng isang napakalaking ahas na binubuo ng mga engkanto at engkantada. Dahil nabulabog ang mga ito kung kaya't isinumpa nila ang batang manobo sa pamagitan ng paglalagay dito ng isang sakit. Kahit ng sinong manggagamot sa nasabing tribo ay hindi mapagaling ang batang manobo, kung kaya't humingi ng tulong ang mga magulang nito kay Senyor Santo Niño. Nang gumaling ang batang manobo ay mas lumakas pa ito kaysa sa dati. Sa nasabing sayaw, ipinapakita na walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang pisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Yun, tapusin natin nyo. Ilang araw na lang po bago mag-Aliwan Fiesta. We only have 37 days to go before Aliwan Fiesta 2017. At iniimbitahan po namin kayo, malapit na po yan. April 20, 21, and 22, dito po mismo sa harap ng Aliw Theater, harap po ng Manila Broadcasting Company. At panoorin po natin ang mga nagagandahan at nagbubunggahan na performance ng mga different fiestas in the Philippines. At bago po tayo magtapos, narito pong muli ang ating live poll question for today. Ito yung question. Gusto mo ba ng recount sa labanang VP ni na Mrs. Robredo at Mr. Marcos? Nariyan po ang pinaka-latest score. Sa yes to recount, meron ng 30,100 plus. Sa no to recount, 823. At para po kayo makasali sa aming live poll, magtungo lang kayo sa aming Facebook page sa DZRH News Television. I-click lang po yung yes sa magitan ng like icon. At habang para sa mga nagsabi ng no, i-click nyo lang po ang angry face at mag-comment po. At i-share ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa issue ng ating bayan. At marinig po, syempre, ang inyong boses. Boto na. At sumayin nyo naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman sa anumang sulok ng mundo.
Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks, floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kintab. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan